Sisimulan na bukas sa mga eksperto mula sa train operator ng Hong Kong ang pagsusuri po sa MRT para malaman ang mga dapat isaayos dito. Posible namang simulan ngayong taon ang konstruksyon ng MRT 7 na biyaheng Tala, Caloocan hanggang North Avenue. At narito ang report. Sari-sari at hindi na mabilang ang dahilan ng mga aberya sa operasyon ng MRT. Ilan sa sinasabing dahilan ng pagtirik nito sa kalagitnaan ng biyahe sa EDSA ay ang power fluctuation, lightning strike at computer glitch. Pero ang pinakabago ay pagtirik nitong Sabado na itinuturo naman sa communication problem. Nung nagtanong ako sa LRT, sa buong buhay nyo, di pa raw nila na-experience yan. Sa MRT, first time din. Pero ginawa naman ng paraan, naayos naman. Bukod pa sa mga problemang yan ay ang pinakamatinding aksidente ng MRT, ang pag-overshoot nito sa dulo ng Pasay Taft Station na ikinasugat ng hindi bababa sa 30 pasahero. Dahil sa insidenteng ito, sisimulan na bukas ng 4 hanggang sa 5 eksperto mula sa MTR Hong Kong ang komprehensibong audit sa MRT-3. Hindi naman daw ito makakasagabal sa operasyon dahil sa gabi o kapag walang biyahe susuriin ang tren. Ang talagang kailangan gawin medyo long term. Ganito po tayo, puro pag may nasira, troubleshoot, and pag dumating po yung pyesa, hindi tayo pwedeng umangat-angat. Pagkatapos ng pagsusuri, bibilang pa ng 1 buwan bago lumabas ang resulta. At habang inaayos ang malaking problema sa MRT-3, inanunsyo naman ng DOTC ang nakaabang na konstruksyon ng 63 billion pesos na MRT-7. Posible raw itong simulan bago matapos ang taon sa pangunguna ng San Miguel Corporation. Batay sa plano, magsisimula ito sa Tala, Caloocan, Taguig at Fairview, Novaliches, Batasan, Diliman, Philcoa hanggang dumugtong ito sa North Avenue. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting.